Isang season pa mga idol, kumpirmado na. Isang season pa ang siguradong i-extend at lalaruin ni The King LeBron James sa NBA. Sa edad na 41 years old, mapapaisip ka na lang talaga mga idol, kalabaw lang talaga ang tumatanda. Imagine mga idol, last season sa kabila ng kanyang edad at milya-milyang tinakbo sa loob ng basketball court simula pa noong 2003. Umaverage pa siya ng solidong 20.9 points, 7.2 assists at 6.1 rebounds per game sa loob ng 60 regular season games. Hindi na ito yung LeBron na magbabagsak ng 35 points gabi-gabi na parang walang bukas. Pero yung ganitong production sa edad na 41, pwedeng-pwede pa mga idol. Isa pa rin siyang halimaw na kayang bumago ng ihip ng laro. Pero heto ang pinakamalaking pasabog this coming season. Ibang jersey na ang susuotin ni LeBron James. Kinumpirma niya mismo na maglalaro siya sa ibang koponan at hindi siya magre-retiro suot ang purple and gold ng Los Angeles Lakers. Tapos na ang kabanata niya sa Hollywood. Ang ultimate goal niya ngayon ang makuha ang kanyang pang-5 kampyonato bago tuluyang isabit ang kanyang mga sapatos. Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ng pino ang sitwasyon. Ano pa ba ang talagang kayang ibigay at iambag ni LeBron James sa koponan na babagsakan niya? At higit sa lahat, aling prangkisa ba ang pinakamagandang fit para masiguro ang ring number 5? Ito ba ay sa Bay Area kasama ang Golden State Warriors para bumuo ng ultimate shooting and passing combo? Babalik ba siya sa kanyang hometown sa Cleveland Cavaliers para sa isang fairy tale ending? O pupunta siya sa South Beach sa koponan kung saan siya unang nakatikim ng kampyonato, ang Miami Heat? Para samahan naman dito ang nakakatakot na duo ni Bam Adebayo at Giannis Antetokounmpo. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago tayo pumunta sa mga koponan na pwede niyang paglaruan, kailangan muna nating intindihin kung ano ang LeBron James na makukuha ng mga prangkisang ito mga idol. Hindi na ito ang 2013 Miami Heat LeBron na kayang tumalon lampas ulo ng mga defenders, o ang 2018 Cubs LeBron na kayang mag-isang buhati ng isang buong team papuntang NBA Finals. Pero ang 41 years old LeBron James ay isa pa ring elite na basketball weapon kung gagamitin ng tama mga idol. Una, elite playmaking at basketball IQ. Ang hindi nawawala kay LeBron ay ang kanyang utak. Kahit bumagal man ng kaunti ang kanyang first step, yung vision niya sa court mga idol ay nandoon pa rin. At mas tumatalim pa nga, ang kanyang 7.2 assists per game last season ay patunay na kaya pa rin niyang maging primary o secondary floor general. Nababasa niya ang depensa bago pa man ito mangyari. Kapag nag-drive siya at nag-collapse ang depensa, asahan mo na mahanap niya ang open shooters sa corner o ang big man na nagkakat sa basket. Sa edad na ito, ang kanyang basketball IQ ang pinakamalaking asset niya mga idol. Pangalawa, ang physicality at mismatch nightmare. Sa taas na 6'9" at may ganoong build na parang tangke, isa pa rin siyang mismatch mga idol dahil sa kanyang dedikasyon sa pag-aalaga ng kanyang katawan mula sa mahigpit na diet, active recovery para sa muscle soreness hanggang sa specific na bodybuilding at maintenance routines. Napapanatili niya ang kanyang lakas mga idol. Kapag nilagyan mo siya ng maliit na defender, ibabaon niya ito sa post. Kapag nilagyan mo ng malaking defender, kaya niya itong i-drive o idaan sa pick and roll. Pwede na siyang maglaro ng pure power forward o kahit small ball center sa mga crucial stretches ng laro. Pangatlo, veteran leadership at clutch experience. Kung ikaw ay isang team na naghahabol ng kampyonato, kailangan mo ng tao na hindi natatakot sa malalaking sandali mga idol. Mga koponan na magaling sa regular season pero nangangatog naman pagdating sa playoffs. Ang presensya ni LeBron sa locker room ay nagbibigay ng automatikong championship culture. Alam niya kung paano manalo, alam niya ang preparasyon na kailangan at kapag dikit ang laban, isa siya sa mga pinagkakatiwalaang kamay para gumawa ng tamang desisyon, pumasa man o tumira. Ngayong alam na natin ang value niya, silipin naman natin ang 3 koponan na pinakamainit na destinasyon niya. Una, Golden State Warriors. Isipin niyo ito mga idol. Si LeBron James at ang greatest shooter of all time na si Stephen Curry magkasama sa isang koponan. Dati sila ang magkalaban sa 4 na magkakasunod na NBA Finals. Ngayon pwede silang maging magkakampi. Pero ang tanong, fit ba siya sa Warriors? Sobra mga idol. Ang fit sa sistema ni Steve Kerr, ang sistema ng Golden State ay nakaangkla sa ball movement, off-ball screens at motion offense. Kadalasan na nagpapatakbo nito ay si Draymond Green. Ngayon palitan mo o dagdagan mo si Draymond ng isang LeBron James. Ang pick and roll ni LeBron at Steph ay magiging isang bangungot sa kahit anong depensa sa liga mga idol. Kung magsaset ng screen si Steph para kay LeBron, hindi pwedeng i-drop ng defender si Steph ang coverage dahil kapag naiwan si Curry na bukas kahit isang dangkal lang mga idol, automatic 3 points na yun. Ang mangyayari, mapipilitan silang mag-switch o mag-double kay Steph. Pero kapag ginawa naman nila yun, magkakaroon si LeBron ng open lane papunta sa basket at alam naman
naman natin na kapag may momentum si Lebron pababa sa ring, wala nang makakapigil doon. Well, dahil sa gravity na dala ni Curry, yung tipong kahit walang bola sa step, nakatingin sa kanya ang 2 o 3 defenders. Magkakaroon ng napakalaking space si Lebron sa loob. Hindi na niya kailangan mag-force ng mga tira mga idol dahil ang depensa ay lagi nakatutok sa labas. At kapag si Lebron ang may hawak ng bola at nag-drive, ang kanyang drive and kick game ay magiging perpekto dahil ang nakaabang sa labas ay sina Curry at iba pang snipers ng Bay Area. Well, ang tanging magiging problema lang dito mga idol ay ang edad at depensa. Pareho nang nasa dulo ng kanilang career sina Curry at Lebron. Kakayanin pa ba ng mga tuhod nila ang 82 games green bago pumasok sa malupit na playoffs? Kung kaya nilang i-manage ang minutes ni Lebron tulad ng ginagawa niya na paglalaro ng 60 games last season, ang Warriors mga idol ay isa sa may pinakamataas na tsansa na ibigay sa kanya ang pang-5 titulo. Pangalawang kupunan ng Cleveland Cavaliers. Kung gusto natin na malapelikulang ending para sa karir ni Lebron, wala nang mas gaganda pa sa pagbabalik niya sa kanyang hometown sa Northeast Ohio. Dito siya nagumpisa, dito niya nakuha ang pinakamakasaysayang kampyonato noong 2016 at dito niya rin pwedeng tapusin ang lahat. Hindi na kailangan maging daman. Noong una, 2 stint ni Lebron sa Cavs, kailangan niyang buhatin ang buong prangkisa. Siya ang gumagawa ng lahat, scoring, passing, rebounding. Ngayon, kung babalik siya sa Cleveland, sasalubungin siya ng isang napakasolidong young core. Nandyan si Donovan Spider Mitchell, isang lehitimong superstar na kayang umiscore ng 30 points pataas kahit kailan niya gusto. Si Mitchell na ang magiging primary offensive engine ng team. Nandyan pa rin naman si James Harden na kaya mag-set ng play at pumukol sa labas. Nandyan din ang Twin Towers para sa depensa. Well, ang pinakamalaking maitutulong ni Lebron sa Cavs ngayon ay ang kanyang playmaking para sa kanilang mga higante mga idol. Sina Evan Mobley at Jarrett Allen ay mahuhusay na lob threats at pick and roll finishers. Sa vision ni Lebron, siguradong busog sa pass ang dalawang ito. Sa kabilang banda, ang presyensya ni Mobley at Allen sa ilalim ay magtatakip sa anumang kakulangan ni Lebron sa perimeter defense. Hindi na kailangan ni Lebron na magpakapagod kakahabol sa mga mabibilis na guards. Kailangan niya lang i-funnel ang kalaban papunta sa 2 shot blockers ng Cavs. Well, ang emosyon na aspeto ng pagbabalik na ito ay napakalakas. Ang Cavaliers ay isang kupunan na laging palaban sa East pero tila may kulang na veteran closer mga idol para makalagpas ng second round o conference finals. Si Lebron ang huling peraso ng puzzle. Isang fitting na pagtatapos na ang batang galing Akron ay magriretiro suot ang wine and gold. Bitbit ng isa pang Larry O'Brien trophy para sa kanyang bayan. Well, kung brutal na dominasyon naman at depensa ang pag-uusapan mga idol, dito tayo sa Miami Heat. Well, ang Miami Heat ngayon mga idol ay nakabuo ng isang nakakagimbal na trade at nakakuha si Giannis Antetokounmpo para isama kay Bam Adebayo. Kung idadagdag natin ang isang 41 years old LeBron James sa frontcourt na ito, anong klaseng halimaw na kupunan ang mabubuo ng Miami? Volleyball at transition nightmares. Well, pag-usapan muna natin ang opensa mga idol, lalo na sa fast break. Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo at LeBron James, sino ang pipigil dyan? Kapag nakuha ni Bam ang rebound, pwede niyang ipasa agad kay LeBron na siyang mag-aangat ng bola habang tumatakbo sa kabilang lane si The Greek Freak. Ito ay isang guaranteed na highlight reel gabi-gabi mga idol. Ang lakas at pisikalidad ng tatlong ito ay kayang durugin ng kahit anong frontline sa NBA. Well, sa half-court offense naman ay maaring maging issue ng kaunti ang spacing dahil hindi naman mga pure shooters sina Giannis at Bam. At si LeBron naman ay average 3-point area pero dito papasok ang tinatawag na hit culture mga idol at ang galing ni Coach Eric Spoelstra. Alam ni Spoelstra kung paano gamitin si LeBron. Maglalagay sila ng mga pure shooters sa guard position para buksan ang gitna. At kahit siksikan sa paint, ang brute force at passing ability ng tatlong ito ay sapat na para sirain ang zone defense ng kalaban. Heto pa ang isang matibay na strength nila mga idol, isang pader na depensa. Kung sa opensa ay malakas sila, sa depensa sila ay literal na hindi matitinag. Gusto mo mag-switch sa pick and roll? Sige, pwedeng bantayan ni Bam ang point guard. Pwedeng bantayan ni Giannis ang mga wing players at pwedeng mag-roam si LeBron bilang free safety na bumabasa sa passing lane. Ang rim protection at perimeter switching na kayang ibigay ng lineup na ito ay sapat para limitahin ang kahit sinong kalaban sa ilalim ng 100 points per game. At kapag sa Miami Heat siya mga idol, ang reunion kay Pat Riley at Coach Po, ang pagbabalik sa South Beach ay may malalim din na kwento. Dito natutong manalo si LeBron, dito naging buo ang kanyang mentalidad bilang isang kampyon. Ang pagbabalik sa sistema ni Pat Riley ay nagbibigay ng kasiguraduhan na ang buong organisasyon ay may isang layunin lang, ang manalo ng kampyonato. Well, kayo mga idol, tingin nyo saan kupunan kaya makukuha ni LeBron James ang kanyang pang-5 kampyonato?